Yo, yo! What's up mga kabuting-ting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, ngayon ay araw ng Lunes ito at maghahanap buhay na naman tayo. At mayroon ako ditong home service. Problema nito ay automatic na washing machine tapos inverter pa. Ayan o, digital inverter. Ang nagiging problema daw nito ay walang power. Pag mga ganitong walang power, wala talaga akong alam nito dahil ako ay hindi board technician. So, para malaman natin, ayan, may tubig pa sa loob. Hindi pa na-drain. So, una natin gagawin nito dahil hindi naman ako board technician. Una ay ititesting natin ito or isasaksak natin. Yan, disclaimer lang pala mga kabuting-ting. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Yan, mayroon ako ditong napansin. Itong kanilang extension ay gawang chikwa ito. Pwedeng maayos naman. Yan, nasa ano. Pero may duda na ako pag mga ganito. Dahil pag mga ganitong extension ay hindi maganda. So try natin ito. Yan, saksak natin itong kanilang power cord sa kanilang extension. Tapos pindutin natin dito. Yan. Walang power talaga. Walang display. Yan, wala. Hindi tayo nito. Ito ang mahirap. Hugutin lang natin. Nay! Pwede makahiram ng kahit electric fan na lang, Nay. Shout out, boss. Oy, shout out, sir. Shout out. Ayan o, si PX. XPX daw. XPX Express, tama ba? Oh, SPX Express. Dali. Pwede makahiram ng Nay? Electric fan. Nay, pahiram mo na, Nay, ha? Kunin natin tong electric fan, mga kabuting-ting. Testing muna natin yung kanilang extension. Kung ayun ba ay okay. Dahil hindi naman tayo marunong yan gumawa. So, ang tanong ay kung umaandar ba ito. Umaandar tong electric fan ay? Ayan, umaandar daw. So, saksak natin ito. Ayan. Tapos, on lang natin. Ayan, gumagana daw, pero hindi naman umikot yung electric fan. So, ibig sabihin, posibleng ang problema nito ay itong kanilang extension lang. Ngayon, kukuha tayo ng extension ko. Boss! Wala ako nag-live. Ayan, ito yung ating extension, yung ating gagamitin. Para matrace lang natin. Dahil pagka halimbawa hindi power cord ang problema nito, hindi ko na yan gagawin dahil hindi naman ako board technician. So may kisaksak tayo dito sa ito, Nay. Kahit saan dito, Nay. Ayan, kahit saan daw dito pwede daw. Ayan, saksak natin itong electric fan nila. Yan, ito yung ginagawa ko pag mga ganitong inverter. Wala naman akong alam sa inverter, mga kabuting-ting. So, saksak ko dito. Tapos naka-aw na yon. So, tingnan natin. O, yan, may ikot yung electric fan, no? So, posibleng ang problema nung inverter, yung kanilang extension lang. Para malaman natin ay saksak natin yung power cord sa washing machine dito sa aking extension. Ayan, saksak natin. Ayun, nagpower na, mayroon na siyang display. Kanina ay wala, ngayon ay mayroon na. I-spin natin. Oy, yan, karga ng tubig. I-spin daw natin to. I-pause muna natin ito. Dali, ayos muna natin yung ating camera. Nagkarga ng tubig pause muna natin ito. Tapos power off. Tapos power on lang natin ulit. Tapos spin. Sa spin lang dahil may tubig. Tiyak mabaho na ang tubig niyan dahil tagal na ba itong nakanunay? Kahapon lang. Nung isang araw pa daw. Actually ay tumawag ito sila sa akin nung Sabado pa. Kaso brown out. Ayan, may tubig. Mabaho na yan pag mga ganyan.
Ayan. Taod na na. Oh, so, spin lang natin ito na ilagay lang natin sa pinakamababa. Ayan, dito sa uno. Tapos, start natin. Tapos, tingnan natin yung hose kung lumabas ba yung tubig. Uy, bakit parang nagkarga yata ng tubig? Ano ba ito? Hindi tayo marunong nitong kagwang Oh, nagkarga ng tubig. Ayaw lumabas yung tubig, yung kagwang. Ikaw nga, te. Sige, ikaw. I-spin lang para lumabas ang tubig. Para mapalitan ng bago. Wag yung material level, spin nga lang Madi mo ma-spin na. Kay automatic me. Alam ko mag-spin lang ito. Dali ha. Alam ko mag-spin ito kahit automatic yan. Alam ko mag-pause muna natin. Tapos power off. Tapos ano ba to? Ang kagwang na ito. Power on. Spin. Alam ko mag-i-spin ito Start. Dali, tingnan natin kung mag-spin nga ba. Ang kagwang tubig pa rin. Hindi tayo marunong nito. Pero yan ay okay na mga kabutingting. Karga na nga ng tubig Kaso kailangan kasi yan i-drain dahil para mapalitan ng tubig dahil mabaho yan. Dahil nung Sabado pa ito gagawin natin ito manuhin natin ito sa pag-drain. Pause muna natin ito. I-drain muna natin yung tubig dito. Pause, tapos power off. Ilabas natin yung tubig. Ayan, dali ha. Tapos tanggalin muna natin ito. Wag na. Ito lang. Okay, mabigat ng kagwang. Dali, tatalikod ko muna ito mga kabutingting dahil medyo mahirap. Dali ha. Ayan, nag-drain na mga kabutingting. Marunong naman pala yung taga-operate ano pa akong kagwang. Ayan Okay na, nagiging problema lang yung kanilang extension. Dahil extension nga. Dahil yung aking extension na ginamit ay gumana na. So mukhang wala tayong natutunan dito. Meron pa rin kayong matutunan dito. Dapat pag mga ganito ay wag nyo munang basta-basta na patignan sa technician. I-check nyo muna yung ginagamit nyong extension or kung ano pa man ang ginagamit nyo or yung diretsyo na saksak sa pinaka-outlet nya. I-check muna kung mayroon ba talagang kuryente na dumadaloy. So yun lang. Nagiging problema nito, extension lang pala. So bali hanap muna ako ng marirepair pa mga kabutingting dahil maaga pa. So yan, bali nakahanap tayo ulit ng gagawin mga kabutingting. At andito na tayo ngayon sa Barangay Mac. Kanina doon sa automatic ay sa barangay Nahulid yun. Tapos nag-ikot ako ng buong Nahulid hanggang doon sa barangay Nahong. Wala akong nahanap. Buti nakahanap tayo dito sa Barangay Mac. Yan, ito ay automatic. Twin tub washing machine. Ang brand nito ay Micromatic. Tapos 6.5 kilograms. Ang nagiging problema daw nito, okay naman ang washing. Yung dryer daw ay ayaw. Ito, pag mga ganito sa aking experience na ganitong modelo or ganitong brand, Micromatic, kadalasan ito bumibigay yung kanyang capacitor. So, ewan ko lang kung ako yung nagkamali ha. So, yan. Bali, testing natin ito. Hindi pa naman natin ito, hindi ko pa naman ito tinesting. Yan, una ay ikot lang muna natin itong sa dryer. Yan, meron akong naririnig na ugong lang, pero ayaw umikot yung kanyang basket or yung kanyang tab. So ito ay ating itataas lang yung takip, tapos testing ko muna yung washing. Dahil ang sabi nila ay gumagana daw ito. Ay, dali, nakadrain. Ayan, gumagana nga. Ayan antayin lang natin mag-reverse. Ayan, okay ang washing. Ang dryer lang nagiging problema. So, tanggalin natin yung saksakan. Tapos, dito tayo sa likod. Nako, pinalawang ang mga tornilyo, mga kabutingting. Ayan,
Bali, tanggalin natin itong tornilyo. Wala ko matanggal pa ito dahil kinalawang. Ayun. Buti may ikot pa. Ha? Grabe yung kalawang. Itong isa. Ayun. Buti kahit kinalawang ay may ikot pa. Itong isa. Ayun. May ikot din. Ayan. Tanggalin natin itong kanyang takip. Ayun. So, dahil sabi ko kanina ay kapasitor ang madalas nito. So, diretso tayo dito sa kapasitor. At mukha yatang mali yata ako Mukha yatang yung preno nakadikit ganyan muna natin. Ayan, hindi na nakadikit. Ay, bumabalik ng kagwang. Ayan. Saksak ko lang dito yung power cord sa kanilang extension. Ayan, may ikot. Tapos, ikutin ko lang yung timer dahil natapos na. Wala, ayaw talaga. Ayaw umikot. Yung washing lang ang gumagana kahit hindi na nakapreno yan So ikutin lang natin itong kanyang kupleng. Nako, matigas. Dali. Ayun, lumambot na. Ayun, lumambot. Ayan tingnan natin itong kanyang kanyang kapasitor. Dahil madalas ito pag mga ganitong modelo ang kapasitor ang bumibigay. Ayaw matanggal. Ayaw matanggal Matigas. Ayun. Mukhang maayos pa naman yung kanyang kapasitor. Hindi ako nakahula. Pero ano naman siya Ayan malambot na. Try daw natin ito ulit. Ayun, umikot na ang kagwang. Ikot ng dryer. Uy. Ayun ibaba mo ang takip na ayan, parang nag-stack up lang pala ito. Kala ko kapasitor. So maganda kung i-check na rin natin yung kanyang kapasitor. Madalas ito na bumibigay. Basta ganitong brand or modelo ng washing machine, Micromatic. Tanggalin natin ito. Ito wala pang bumukas nito mga kabutingting. Ako pa dyan daw ko sabi ng may-ari dahil bago pa daw ito. Dali kuha tayo ng side cutter tsaka tester na rin. So ito yung ating side cutter. Ang kumo nito ay kulay blue. Tanggalin natin yung kulay black. Yung isang linya galing sa kapasitor at saka galing doon sa pinakamotor niya. Para matester natin yung kapasitor kung good pa. Tingnan muna natin kung ilang microfarad. Ayan, 4.5 ang nakalagay dito. Tingnan natin. Dali Handa muna tayo ng tester. On lang natin ito. Tapos silik natin ito sa oil. Dali iayos ko lang yung aking tester, baka malaglag. Ayan, kitang kita sa mata yung ating tester. So kunin lang natin itong wire na ito, kulay black. Papunta yan doon sa kapasitor. Tapos tusok naman natin ito dito sa kulay pula. Ayan, dito. Dapat pala nakasit pala ito sa kapasitan sa kagwang. Bakit ba oil? Tingnan natin. Dapat 4.5 yung ating makuha dyan. Ayan. Okay pa naman ito, 4.1. Hindi pa to hindi pa to mababa. Kung sa baga makakaikot pa ito. Patayin natin ito. Tapos i-check natin yung dito sa niya. Baka nag-stack up lang. Baka mayroong mga nakaano dito. Ayan, wala naman. Wala din. Minsan ito. Ayan. Baka nag-stack up nga lang siguro. Bali, gagawin lang natin ito ay mag-a-adjust na lang tayo nitong itong pinaka ito. Yan, dito mag-adjust na lang tayo nito para dahil kung makikita nyo, halos nakadikit na yung labo yung aking kamerang kagwang. Ito, halos nakadikit na ito pinaka-preno niya dito sa pinaka-coupling or ito. So,
Yan, bali adjust lang natin. Bali iangat natin yung pinakatakip dito sa taas. Dali ha. Ayan, nakataas na. So tanggalin natin. Tapos itong sabitan na ito, ililipat natin dito. Kahit dito lang sa kasunod. Pangalawa sa dulo. So, tanggalin natin. Baba natin ng konti para lumayo. O yan. Para lumayo yung pinaka preno niya sa dugtungan. O yan, malaki na yung buka niyan. Yan o. O, di ba? Malaki ng buka. So maayos pa yung kanyang capacitor nito. So balik lang natin ito. Mga simpleng repair. Yung sa automatic, hindi ko naman sana i-video yun. Kaso para lang makakuha din kayo ng idea, lalo na sa mga gumagamit na automatic na washing machine, ay dapat wag niyo munang ipa-repair. Check niyo muna yung extension, lalo na kung extension na ginagamit ay galing Chikwa. Ayun, magduda kayo nun. Yan ang ginagawa ko pagka automatic na washing machine. Power cord muna ang inuuna ko dahil walang power. So tali lang natin ito. Ayan. O yan, okay na yan. Balik natin yung capacitor. Ito hindi ako nakahula nito mga kabutingting. Akala ko talaga ay capacitor dahil umuugong. So pre-wheel naman siya. Ayan o. Ayan, pre-wheel na. So saksak ko dito yung power cord. Tapos ikutin ko lang yung pinaka wash timer dito. Spin timer dito sa taas. Ayan, may ikot na. So ginawa ko lang nito, nag-adjust lang tayo sa preno dahil halos nakadikit na, kaya siguro hindi makaikot din pagka matagal nang hindi magamit. So okay na ito mga kabutingting. Hindi ko na ipakita yung pagtakip dahil madali lang naman tong takpan. So ako'y maghahanap pa ulit kung makakahanap pa. So ayan, bali nakahanap tayo ulit ng gagawin mga kabutingting. Electric pan naman. Ito ay standard na 16 inches stand pan. Yan, ito daw ay bigla na lang huminto. Kaso malayo yung kanilang extension. Ayun. So, ito ay aking ibababa lang. Tapos, dudugtungan natin yung extension nila sa aking extension dahil nandoon lang yung extension nila. So, stay put muna kayo dyan. So, ayan. Bali, naibaba ko na. Tapos, yan, bali, nakasaksak na rin yung aking extension doon sa kanilang extension. So, una natin gagawin ay saksak natin itong kanilang power cord ng electric pan. Tapos pindutin ko dito sa number 1. Ay, may ugong. May ugong mga kabutingting. Pag may ugong, huwag nating patagalin. So, tanggalin natin itong kanyang tornilyo sa ito. Ayan. Tapos, gamit tayong flat screw. Okay. Ayan. Tapos ikutin lang natin yung kanyang LC. Ayan, medyo umiikot naman siya pero hindi ganoon ka pre-wheel. Pwedeng ang problema nito pag mga ganito dahil nakakaikot pa naman, pwedeng bushing. Ayan, ikot lang natin yung shafting. Ayan, oh. Ayan, umiikot naman. Yan nga lang, hindi pre-wheel. Ito. So, tanggalin natin itong guard lock. Tanggal natin yung screen dahil kailangan natin itong baklasin lahat. So baklasin natin lahat ito para makita natin kung bushing ba ang problema nito dahil nakakaikot naman yung kanyang shafting pag ikutin. Yun nga lang, hindi ganun ka pre-wheel. Ayan. Ayos lang natin yung ating kamera para kitang kita sa mata yung ginagawa. Ito ginawa ko na rin ito. Yan, dahil bago na yung kanyang capacitor siguro nung ni-repair ko ito ay nagiging problema nito ay kanyang capacitor lang dahil iba na ang capacitor. Pagpagan muna natin at medyo
alikabok. Yan. Bali, baklasin natin lahat. Tapos check natin itong kanyang capacitor kung ito ba'y okay pa. Yan, bali ito ay naka-bypass na. Yan kung nakikita nyo. Naka-bypass na ito. Ayan, gamit tayo ng tester muna. Ayan, meron na tayo ditong tester at nakasit na yan sa capacitance. Ayan, iwan ko kung kita, masilaw. Yan, ito ay 1.5. So, tignan natin ito kung good pa ba itong capacitor na kinabit ko. Pero may katagalan na rin ito. Yan, 0.9 na lang. Ibig sabihin, may problema na rin itong capacitor. So, yan ay ating papalitan. Pero i-check muna natin yung kanyang bushing. Dahil kahit ito ay 0.9 na lang, dapat makakaikot pa rin. Yun nga lang, medyo may kabagalan na. So, tanggalin natin lahat ito. Yan, kung umabot po kayo dito sa bahaging ito, mga kabutingting, baka pwede pong palike at pakishare at higit sa lahat, kung bago po kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At yan, mega love shout out sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At sa mga kaibigan ko sa YT, yan, mega love shout out. At shout out ko lang din po yung asawa ni Sir Daryl De La Cruz na si Ma'am Maricel Bayuna. Yan, mega love shout out sa inyo, ma'am. At kay John Chris Arroyo ng Bulacan. Yan, mega love shout out po kay Sir John Francisco, kay Sir Wilfredo Yaon ng Palumpon, Liti. Yan, mega love shout out sa inyo, sir. At yan, bali ako po ay taos pusong nagpapasalamat po sa inyong walang sawang suporta. Ayan, hugutin natin. Ayan, kung makikita nyo, nangitim yung nandito sa pinaka likuran nya at maraming gasgas. Tanggalin natin itong kanyang ito yung kanyang stopper sa LC para mailabas natin yung shafting. Tapos lihain muna natin yung shafting bago natin ilabas, baka okay pa yung sa harap na bushing. So lihain lang natin. Ayan, tapos punasan muna natin. Tapos ayan, pwede na natin ilabas. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda ng kanyang shafting dito sa harap. Dito lang sa likod ang may tama ang shafting, daming gasgas. Tanggalin natin yung spacer para makita nyo rin na ito ay may gasgas. Yan, gamit tayo ng liha. Itong liha nito, pulot ko lang ito sa may mga gumagawa ng bahay. Ayan, yan, makikita nyo, maraming gasgas pero mahaba pa ito, mga kabutingting. Kaya ang gagawin natin, pukpukin natin dito. So dito napapatong yung bushing, hindi na rito sa maraming groove. So lilihain pa natin ng medyo hindi magaspang na liha yan. Ayan, bali lihain pa natin ito ng pino na liha. Dahil yung tinira ko na liha medyo magaspang yon. Ayan, okay na yan. Ayan, klarong-klaro yung kanyang yung groove, klarong-klaro talaga. So balik lang natin itong kanyang spacer. Tapos punasan natin. Yan, tapos dali, wala pa pala akong martilyo na inihanda. Ayan, meron ako ditong martilyo. So pukpukin lang natin dito para umusob dahil marami ng gasgas. Yan, ito lang yung ginagawa ko. Pero kung may mga bago kayong shafting, maganda rin kung palitan nyo. Kaso wala akong pamalit, kaya DIY lang. Para sa akin, mas matibay ang original na shafting kaysa magpalit ka ng bagong shafting. So dito napapatong yung pinaka-bushing nya dahil nausob na, mga kabutingting. Pero mayroon pa rin siyang groove, ayan o. Pero dito na yan papatong ang pinaka-bushing yan. Okay na yan. So sunod ay tanggalin natin itong kanyang gearbox dahil magpapalit tayo ng bushing. Tapos manghiram din tayo ng kutsilyo sa may-ari pantanggal sa lock sa bushing.
Ayo. Te. Pwede makahiram ng kutsilyo, te? Ayan. Parang napalitan ko na rin yata ito ng bushing dati dahil ayan oh. Mayroon na siyang ano, kaso bumigay pa rin. Bagay, nasisira naman talaga mga kabutingting lalo na kung matagal ang gamit. Yan, ingatan lang natin yung kanyang winding na okay na yan, te. Ayan, ito yung kutsilyo. Balutin muna natin itong, ayan dali, pagpagan muna natin. Balutin natin itong kanyang pinaka winding. Dahil pag nagasgasan ito, wala na, napakahirap pa naman ito. Pagka ito na ang problema. Dali ha, para yatang, naku, parang may naputol ha. Parang may naputol na hibla. Hindi pala, akala ko naputol ang kagwang. Yan, balutin muna natin ito para hindi madisgrasya kanyang motor. Dahil napakanipis ng ano nito, hibla. Sana hindi ito maputol yung kanyang mga lock. Yan, tanggalin natin ito. Kanyang lock. Yan, tanggal na. Ayan, napalitan ko na ito ng bushing. Hindi ko ipagkakaila. Iwan ko lang dito sa harap. Ayan, napalitan na rin. Pero yung likod ang bumigay. Yung panlikod. Ayusin pala muna natin itong kanyang ito. Iayos lang natin. Ayan. Tapos kuha lang ako ng bushing. Ayan, ito yung ating bushing. Ayan. Ito bago ito mga kabutingting. Ayan o. Napakakinis ng loob. So ikakabit lang natin ito dito. Ayan. Tapos lagay natin itong kanyang foam. Tapos babasahin natin yan. Ayan. Tapos lagay natin itong kanyang flower lock. Tawag ba dyan? Flower lock nga ba? Tapos kabit natin itong kanyang Ayan. Dali. Kukuha na tayo ng pan DIY na tornilyo na may ulo. Tsaka nut. Ayan, ito yung sinabi ko, tornilyo na may ulo. Ito ay gamit sa tornilyo sa washing machine, sa pinakamotor nya. So ito ay ating ipasok dito. Ayan, mas maganda ito kasi gamitin dahil ito ay mahirapan sa ng pagtupi nitong mga lock sa bushing nya. Igpitan lang natin. Ayan, tapos ito ay ating itupi yung kanyang lock. Ayan. Ito ay ating tanggalin na. Ayan. Ayan. Tapos ayos muna natin, baka mawala. Magamit pa to sa sunod. Lagi ako may dala nito. So lagyan pa natin ng langis dahil may langis pa yon. May langis pa, may kailangan pang langisan. Yan, para doble. May foam kasi ito sa taas kaya kailangan din natin lagyan ng langis. So tanggalin na natin itong kanyang binalot na binding. So ito ay ating iayos. Yan, ito lang ang pinakaingatan nyo, yung pinaka winding nya mga kabutingting, para hindi madisgrasya. Hirap ayun, kapasok din. Ayan, ganyan natin. Tapos bali itong sa harap dahil okay pa, so lalagisan ko lang ito. Yan, okay na yan. So langisan din natin ito bago natin isalpak. Ayan, salpak lang natin. Okay na yan. Oops.
Ayan, ang tama. So, tornilyo na natin ito. Ayan, kabit na natin itong kanyang ano, pero pagpagan muna natin yung gearbox. Itong magandang klaseng gearbox mga kabutingting, yung kulay itim. Yung kulay puti, madali mabasag. Ayan, tapos magpapalit tayo ng kapasitor. Yan, 1.5 yung aking ipapalit pa rin. Dahil ito ay manipis yung kanyang winding. So, ito ay ating balatan lang. Yan, bali bago ito. Ayan. So, kabit lang natin itong isang linya sa galing sa kapasitor dito sa, ayan, kulay pula pa rin. Tapos, lagyan ko ito ng, ano, ito, spaghetti. Mas maganda yan gamitin kaysa sa electrical tape. Tapos yan, ikakabit ko naman itong isang linya sa galing sa capacitor dito sa kulay green. Bali ito ay bypass na mga kabutingting, dahil yung kulay green ay ano yan yung common. Nahirap kabuwang. Dito na nga lang. Ayan, tapos kabit na natin ito, yung kulay black. Ayan yung bypass. Yan, kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan, yan nasa inyo po. Ito naman ay walang pilitan. Kung sa baga, ibinabahagi ko lang yung aking kunting kaalaman. Yan, tornilyo lang natin itong kapasitor. Sana wala tayong nadisgrasya na hibla doon sa pinaka-winding nya. Dahil pagka mayroon tayong nadisgrasya, pwede itong hindi gagana, uugong pa rin. So ito ay ating ilagay lang yung kanyang stopper sa lock. Ayan, tapos ayan, pre-wheel na. So pindutin ko dito sa number 1. Tapos saksak ko lang yung power cord. Tingnan natin kung ayan na ba, iikot na. Ayan, may ikot na. Ayan, ayan, may ikot na. Ayan, okay na. So nagiging problema lang nito ay kapasitor. Bumigay ang kapasitor at saka yung bushing. So ito ay ating pagpagan lang. Tapos tornilyo na natin ito. Kahit pa paano nakatatlo rin ako sa araw na ito. Pahirapan sa pag-repair. Yung ginawa kong automatic, ito yun ay buhay na mano ko sana, kaso yun ay kahit piso walang binigay, kahit pambawi man lang sa pamasahe mga kabutingting. Pero okay lang sa akin dahil yun ay customer, matagal ko ng customer. Bali ang bayad doon, thank you lang. Hindi na rin ako nag-ano dahil matagal ko ng customer yun. Thank you lang. Kaya yung na-repair ko ngayon dalawa lang. Tapos binigyan din ako ng 100 lang doon sa twin tab na washing machine na Micromatic. Ito 250. Mayroon na rin ng 450. Pwede na mga kabutingting. Lagay lang natin yung knob. Tapos linisan ko mo yung LC at saka screen nya. Ayan, bali nalinis ko na yung kanyang screen at saka LC. So ito yung ating ikakabit na.
ayan. So ayan ay naka number 1 ah. So saksak ko lang dito yung power cord. Tingnan nyo kung aandar na ba. Ayan, may ikot na. Ayan o, mabilis. Mabilis na mga kabuting-ting. Number 1 pa lang yan. Number 2. Number 3. So ayan ay okay na mga kabuting-ting. So nagiging problema lang nito ay bushing at saka yung kanyang kapasitor. Pinalitan na dahil mababa na. Dahil sa 1.5.9 na lang yung aking nakuha capacitance or microfarad. So ayan. Bale dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung mayroon kayo ditong natutunan o nakakuha po kayo dito ng idea sa mga ibinabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito or sa upload na ito, ayan, baka pwede pong palike, tapos pakishare na rin po. At higit sa lahat, kung bago po kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.